Kahit nga naman talagang tag-ulan na sa dagat pa rin ang ating next destination sa video na ito. Yes, talaga nga namang sa dagat ang punta namin nung araw na yan. And dun kasi mag-celebrate ang lahat ng mga June babies sa family ng boyfriend ko. And sa part nga na to, dalawa kaming nakamotor dyan kasi kasama namin yung kuya ni Eman and yung asawa ng kuya ni Eman. Nauna na kasi kaming bumiyahe since nakamotor naman kami. And yung mga bagets kasi dun sila sasakay sa minivan which is si Max Bao. Tapos nag-rent din ng LP100. Yung pupuntahan nga naming resort is located siya sa Maragondon Sanctuary and paglagpas lang siya ng Cabiang Tunnel bago kayo makarating sa second view deck which is ang Danlin Resort. 6 PM pa ang aming check-in sa mismong resort kaya nagpunta muna kami sa bahay para bumili na rin ng ibang mga kakainin namin sa resort. And doon na kami sa mismong Naik Public Market namili ng mga kakainin namin. Around 4 PM nga, nag-decide na rin kaming mag-proceed na dun sa Danlin Resort kasi alam namin na yung magiging ruta namin sa Cabiang is magiging madilim kaya inagapan na namin na umalis na lang ng may araw pa or maliwanag pa. So itong ang daan na to is yung daan na galing doon sa bahay and ayan talaga sobrang favorite ko lang talaga itong mga greenery part nitong Naik Indang Road. Sa tinagal-tagal na nga na merong motor itong kuya ni Eman ngayon lang namin nakasama sa ride. Yes po, ngayon lang talaga. Tapos, newlywed sila kasi April lang sila nagpakasal talaga. So, ayan, memories lang. Kaya naman kung mapapansin ninyo toto video talaga ako kasi yan, for memories. Tapos, eto pa yung isang part ng Indang Naik Road na sobrang favorite ko kasi kitang-kita dito yung bundok. Plus, another reason din kung bakit toto video din ako kasi nalaman ko sa asawa ng kapatid ni Eman na ngayon lang talaga din sila nakapag long ride. Tapos, kanina pa nung mga part na pabiyahe pa lang kami pabahay, halos hindi kami nag-stop over. Ang pinaka-stop over namin, yung mismong pamimili namin dun sa Naik Public Market. So, ang dami ko nang nachika, pero eto na nandito na kami sa part kung saan napakaganda talaga ng daanan pag papunta kayo ng Cabiang Tunnel. As in, pag nandito ka sa parte na to, talagang hindi mo aakalain na nasa Cavite ka. Ganon. And dito nga sa part na to, talagang sobrang todo video na ako kasi nga, ito yung pinaka-favorite ko pag pupunta kami ng Cabiang Tunnel. As in, kahit ilang beses na kaming dumaan dito, talagang gustong-gusto ko tong parte na to. So, diba, ang OA ko. Pero, yun talaga, sobrang gusto ko talaga tong parte na to na Cabiang or road papuntang Cabiang Tunnel. O, diba? Can I just say na may kanya-kanya talagang ganda yung mga daanan sa Pilipinas. Kasi ito, sobrang iba din siya sa Tanay. Dito nga sa parte na to, talaga nga naman wala-wala na yung mga signal ng mga cellphone namin. Pero tingnan mo naman, makakapag-ano ka pa ba kung ganyan kaganda yung dinadaanan mo? And syempre, dahil first time ng kuya at ipag ni Eman dito sa Cabiang Tunnel, lang nakamotor kasi yung kuya niya nakabike na dati dito. Ayan, todo video din ako kasi for memories. By the way guys, hanggang 5 PM may mga namimitik dito sa papuntang Cabiang Tunnel kaya talaga nga namang ihanda ninyo yung mga papost ninyo kapag may mga madadaanan kayong spot na may nagpipitik. And syempre kagaya sa Marilake, meron na ring bayad pag i-claim ninyo yung magagandang shots ninyo dun sa mga namimitik na photographer dyan sa mga area na ganyan. So, na-realize ko na sobrang haba pala ng video na to sa way na to papunta ng Cabiang kaya fast forward ko. Hindi kami mabilis masyado mabilis lang dahil naka-fast forward. By the way, second time na namin ni Eman dumaan dito sa Cabiang Ternate Road ng mga hapon. Pero yung last na punta namin dito talaga na hapon is around 2 PM.
Then ito lang yung time na 4 p.m. and magpa 5 p.m. na kami pumunta dito sa lugar na to kasi hindi talaga kami nagpapaabot ng hapon, super hapon or super gabi dito kasi nga madilim. Ito yung isang spot kung saan merong magnetic hill pero hindi ko na matandaan yung dalawa pang spot kasi sabi sa amin before may tatlong spot daw na merong magnetic hill. After nga namin magpicturan sa pinakambukana nitong cave yung tunnel, syempre nag-rolling na rin kami papasok dito sa tunnel kasi nga papunta na rin kami dun mismo sa mismong resort. And talaga nga namang bumubusi na kami dito kasi respect daw to, sabi nila dun sa mga something dyan sa cave yung tunnel. Syempre wala namang wala kung maniniwala tayo, diba? Few minutes nga lang nakarating na kami dito sa parking lot ng Danlin Resort. And yan yung view dun pa lang sa mismong parking lot ng Danlin Beach Resort. After niya, nag-inquire na rin kami agad dun sa mismong tindahan bago kami bumaba. So, fast forward, nakababa na rin kami dito sa villa namin which is yung VIP. Wala pa nga 6 p.m. pinababa na rin kami ng caretaker kasi sabi niya sayang naman daw yung oras. By the way, itong villa nga na to kasya dito ang 10 packs. Tapos, pag ito yung in-avail ninyo, yung 10 packs na yon is free na sa entrance fee. So, syempre, nating fancy naman sa villa na to since very affordable lang siya, guys. Pero ang kinaganda nito kasi nga merong sariling lababo sa loob at labas. Tapos meron kami sariling CR. By the way, guys, sobrang pababa nitong resort na to ha. So bababa kayo ng 122 steps. Bilang na bilang ko yan kasi nung nag-check out kami kinabukasan, bago kami makapag-check out nung morning, kami ni Emma nang bumili ng almusal. Tapos ayun, talaga nga namang napatrial na ako kagad sa ag-akyat. Kahit nga pala maaga kami nakarating, hindi kami nakaligo kagad sa dagat kasi sobrang lakas ng alon, guys. Actually, may mga clip ako na na-delete ko na sobrang lakas talaga ng hampas ng alon. Kaya, inantay na lang namin yung buong family ni Eman. And dito na kami nagtampisaw mismo sa swimming pool. By the way, guys, yung swimming pool, yung mismong tubig na yan is galing din sa dagat, ha. And kung kailan naman nahanap ko na ng bahagya ang antok ko ng mga panahon na to, ito nga yung umaga na talagang sobrang lakas ng hangin ng alon. Tapos umulan. Hindi kasi talaga ako makatulog dahil hindi ko mahanap yung pwesto na gusto ko. Dahil ayoko matulog dun sa baba kung saan malapit sa dagat kasi natatakot ako sa hampas ng alon ng dagat dun sa pinakanteng. Yung mga baka na yan, yun yung mga baka na nakita namin nung lumabas kami ni Eman para maghanap ng baboy. So fast forward, nakapagluto na nga ng breakfast yung mama ni Eman and ito nga pala yung mga cake ng mga June babies. Yes, it's contest and sponsored yan nung kuya ni Eman pati nung asawa ng kuya ni Eman. O diba ang daming June babies dito sa family nila Eman. So from left to right tayo which is yung naka-green mama ni Eman si Tita Beth. Tapos yung naka-jersey si Kuya Alan, kapatid ng bayaw ni Eman. Si Ate Grace which is yung ate ni Eman. Then yung naka-pink naman na lalaki is si Kuya Almo, partner ng ate ni Eman na si Ate Bibe. Tapos yung naka-blue naman na t-shirt is si Ronet, yung hipag ni Eman. Tapos yung naka-black na long hair which is yung pamangkin naman ni Eman na si Christine Joy. After nga namin makapag-breakfast, talaga nga namang in-enjoy na namin ang swimming pool habang hindi pa puno kasi pag napuno yan guys, yung isang part is 6 feet pero parang hindi siya 6 feet lang kasi sobrang lalim. After ko makasecure ng mga clips and pictures, talaga nga namang nagbanlaw na rin ako para makatulog ako sa kwarto para din hindi ako sobrang antukin sa biyahe. So majority din talaga sa amin is hindi na nakapunta dun sa mismong dagat kasi tingnan nyo naman guys yung mga alon, yung hampas, as in sobrang lakas talaga kaya hindi na rin kami nakapag-swimming dun sa mismong dagat kasi ito namang swimming pool is galing din naman sa dagat. So yan lang yung mga moments nung mga nag-video na lang ako sa gilid kasi nga magbabanlaw na ako. So itong clip nga pala na to is galing sa atin ni Eman if I'm not mistaken. So ito yung mga moments na nag-breakfast na kami. And mapapansin ninyo dyan na talagang grabe yung hampas ng alon. Talagang umaapaw pa siya dun sa part ng ng swimming pool na talaga nga namang galit na parang gusto niyang manakit. Kaya wala talagang nakaligo niyan that time sa mismong dagat kasi talagang nanghampas siya. Noong mga time na to hindi ko alam na meron na palang nag-video dito which is okay lang naman kasi hindi ko nga din hawak yung cellphone ko that time. So nung nakapagbanlaw nga ako nakatulog na ako. Tapos itong moment na to is yung mga panahon na pauwi na
na kami. Actually, nagagayak na kami niyan para makapag-check out. And then itong next clip naman is yung struggle namin sa pag-akyat. Opo, pero wala na ako dito sa mga clips na to kasi nakaakyat na ako. And mas naging ready ako that time kasi nga nakapag-akyat na ako nung morning nung naghanap kami ng meet na Eman. Kaya medyo na-anticipate ko na kung paano yung magiging facing ko sa pag-akyat dito. Kaya din talagang na-confirm ko na talagang 122 steps ang steps dito sa Danlin Beach Resort. By the way, ang dami kong chinika pero hindi ko na chika kung magkano talaga yung regular na entrance fee dito. So that time, 70 pesos. I don't know lang if meron ng price increase. Pero sabi kasi sa amin din ng caretaker, hindi pa magko-price increase since magiging off-season na rin naman kapag mga ganitong tag-ulan. So kung magbabala kayong pumunta dito tapos may kasama kayong elderly, I suggest na mag-ibang place na lang kayo, like magpatungan na lang kayo kasi merong spot doon na as in beach na wala na kayong bababaan na ganitong hagdan. Yun din kasi yung isa sa mga concern nung caretaker dito nung nag-e-enquire pa lang kami. Kaya buti na lang din talaga, hindi siya ganun ka sa amin. Pero talagang masasabi kong lawit dila talaga ang pag-akyat dito dahil kasi sobrang taas. Napaaga din ng 1 hour ang aming check-out kasi nga para hindi na rin kami sobrang gabihin. Kasi itong minivan and yung nirentahan namin na L300 is dito lang din sa Naik. Pero itong minivan, yan yung gagamitin pa uwi ng Taguig ng mama and mga pamangkin ni Eman kasi syempre mga bagets and sobrang mapapagod sila sa biyahe kasi nga malayo-layo to dahil. And kami namang mga nakamotor, syempre hindi na kami dumaan dun sa bahay ng ate ni Eman, dun sa Naik. And yun na rin kasi yung in-advise sa amin ng ate ni Eman na wag na rin kami sumama or dumaan dun sa bahay nila kasi nga magbababa lang naman ng mga gamit and aalis na rin sila pag. So sobrang haba na nito and kung nakaabot kayo sa part na to, thank you so much for watching. So kung meron din kayong alam na spots na mura lang and pwede sa mga family na may mga bagets, i-tag nyo na ako or i-comment nyo na lang sa comment section. Tapos i-comment nyo na rin kung ano pwede kong i-improve sa mga videos ko. Yun lang!